Okay, magandang gabi lalo na sa mga minamahal kong mga taga-subaybay sa mga, inilabas kong video reaction or reaction sa mga what's going on. Ngayon, anong oras na? Hating gabi na. Naisipan ko lang mag-react dahil dito sa TikTok may mga narinig o nabasa akong o napanood akong mga videos na sumusobra na din ba. Sumusobra na ang mga pag-aatake sa gobyerno, kay PBBM. Ang masakit, marami sa mga nag-aatake nito nga walang alam, 'di ba? Kaya gumugulo ang bansa natin dahil sa maraming nag-astang marunong. Paano ba ibig sabihin ko ng marunong? Yung talagang alam nila ang anong mga pangyayari, hindi yung basta na lang sumakay, mag-conclude na wala namang alam, 'di ba? Kung tayong walang alam, ang pinakamaganda kung mahal natin ang bayan, just stay silent, observe what are the arguments, both sides, nung maka-PBBM, maka-opposite. Ano ba ang pinaglaban? 'Di ba madali lang naman, madali lang titingnan natin kung sino, ano ba dapat ang gagawin? Ang pinaka dapat nating gawin para tayo ay magiging uunlad, dapat i-uphold natin ang batas. Ibig sabihin, kung anong nakalagay sa batas, susundin mo, the least we can do is susundin yan. So, tulad ng ano ba yung mga ginagawa na hindi tama? Yung mga planong paalisin si PBBM sa paraang ipipressure nyo. Ano bang ginagawa ngayon? Sinisiraan ang gobyerno, kaya ang nagiging dahilan, humina yung ekonomiya natin. We're being affected by this accusation. O totoo naman na mayroong corruption. Pero saan ba nakaugat? Sino ba ang may dahilan sa mga corruption na yan? Di ba? Sino ba? Sige nga, tingnan nga nyo nga kung sinong lumilitaw sa mga pinatawag na mga kahit nasabihin natin hindi lahat sinasabi, pero halos lahat naman ng mga nasasabi ay talagang possible nga na sila talaga ay may ginagawang kalukuhan. O kung yung sinabi nyo na si PBBM ang corrupt, saan ang nagtuturo na si PBBM ang corrupt? Yung sinabi ni Saldico. Ano ba yun? Nandito ba siya nagsabi? 'Di ba? O ngayon, sino ba ang pinaniwalaan natin ngayon? Sino ba ang merong kredibilidad na nasa Senado na pinakinggan nating hindi corrupt? Isa sa hindi corrupt na noted na mga tao o ng mga Pilipinos, pati sa mga nasa Senado, ay si Ping Lacson. Ano ba sinabi ni Ping Lacson? And my staff would work after hearing the President's message on several case studies, Oriental Mindoro, First Bulacan District. Who would know that Senator Marcoleta would call for a motu proprio investigation in the Blue Ribbon Committee? Wala po nakakaalam nito. Para itong mga projections, wala makakapredict. These are, unpredictable variables that could explode right in our faces, and it would be too late for those responsible to repent. Ang masama rito, Mr. President, apektado buong bansa eh. Naglayo ang investors. Stock market is down. Yun po masakit dito. So, I'm appealing to our co-workers in government. I think we've reached the point na dapat isipin natin, enough is enough. Tungkol sa yung sinabi akusasyon ni Saldico tungkol na siya mismo nagbibigay ng
perang 25 billion para sa 25% na kita o share nila sa siningit na 100 billion doon sa GAA. O hindi sa GAA, sa siningit sa bicameral. Okay? Now, pinasinungalingan yan ni Senator Ping Lacson na imposibleng totoo yan na nagbigay si Saldico ng 25 billion kasi merong mga nare-research, nagtitingnan nila President, first, ang gusto ko lang i-emphasize, i-reiterate, wala pong kinalaman ang Pangulo at wala siyang natanggap na 25 billion at wala ring delivery si Saldico. Imposible, sabi nga ni Bernardo, imposible siya mag-deliver ng 25% kasi ako yung nag-handle, ako nag-deliver ng 8 billion. Saan kukuha ng 25 billion si Saldico? Yung 81 billion, by the way, yung 29 billion na kasi 81 minus 52, di ba? Yun daw, ang nag-asikaso rin noon, si Tragip Olaybar, along with Secretary Bunuan and the others, rumekta na sa mga contractor, rumekta na sa mga RD, rumekta na sa mga DE. Hindi na niya napakalaman. Ang nahandle niya lang daw, 52 billion pesos worth of projects ng DPWH. Kasi the rest, 19 other agencies. Out of the 81, yung remainder, Olaybar again, along with Bunuan, hindi dumaan sa kanya. That's how the syndicate worked, Mr. President. Mr. President, pino-confirm ko, hindi ko kami nag-usap ni Senator Lacson. But review ko po yung mga projects at ganun rin po nakita namin na about 1.1 billion 150 ang na veto po ng Pangulo. Lacson ni Senator Gatchalian tsaka ni tatlo sila na pareho ang research nila na hindi totoo yon dahil sinabi ni Roberto Bernardo yung USIC na ang perang binigay na yon ay doon kay Olaybar na kaya yon nagkaroon ng issue ngayon yung kaya nag-resign ito o sinabing tinanggal pero hindi tinanggal ang term para hindi medyo masakit. Okay? Kaya nag-resign daw itong si Executive Secretary Bersamin at yung apo niya sa pamangkin. Hindi ko maintindihan yung apo sa pamangkin o parang apo siya basta kamag-anak siya ni Lucas Bersamin at saka itong si Olaybar na USIC ng DepEd. Kaya natanggal yan dahil sa issue na yun dahil ginamit lang daw ang pangalan ni Bongbong Marcos na siya ang nag-receive pero ang nag-receive lang ay yung tauhan niya itong ang si Bersamin at saka si Olaybar. Sabi mismo yan ni Ping Lacson. Bakit ba sinabi ni Ping Lacson yun? Dahil naawa siya sa bansa na naapektuhan. Naawa siya sa bansa nating Pilipinas na naapektuhan sa pagsadsad ng ekonomiya natin dahil sa mga taong naniniwala na hindi naman totoo. Di ba? Ngayon, maraming nagsasabi na kapag maraming tao, example, pero di naniwala naman ako, God is good, na naniwala ko na hindi hayaang matalo ang matino sa mga nagpapalakad nitong mga para masisira si PBBM. Ang masakit pa nito, kung totoo yung mga sinasabi na this rally is being funded by the foreign countries. So definitely, kung totoo yan, hindi ko sinabing totoo. Yan sinasabi lang sa mga vlogger, no? Or kahit kayo si Castro, nung tinanong siya, di na kinonfirm yan. Pero kung it is being investigated by the Armed Forces of the Philippines dahil sila naman yung may mga
equipment na mapag-aralan nila yung galaw. Okay? So, sana tayo, tulad niyan, sa TikTok na may mga nag-ano doon na pinopost nila na dinideklara nilang presidente na si BP Sara. Di naman totoo yun. Di ba? So ano yun? Kalokohan. Matino pa ba tayo niyan? Sino na tayo? Nandiyan na yung nagsabi ng, nakauwi na pala si Duterte. Nung umpisa, akala ko totoo. Ni-research ko sa Google pa kung totoo nga ba o fake news. Di ba itong mga sign na to na ang nasa likod nito, alam niyo, sa tingin ko lang mabait lang nga naman talaga itong gobyerno pa ni PBBM, Tad-tad na siya ng mga kalukuhang mga sinasabi. Sa present na government status natin, yung mga ganyang salita, pwede na kayong kasuhan yung mga anong pinagsasabi. At sino ba dapat kakasuhan yan? Siyempre yung kung kaninong account yan na pinupost niya yan, di ba? Madali lang naman yun kung tuusin, di ba? Kaso lang gustong papakita ni PBBM na gumagana ang demokrasya natin. Di ba? Kung normal, kung di ka mabait, maatim ka ng gagawa ng isang bagay, ipakita mo na powerful ka, presidente ka Presidente si PBBM pero hinayaan niyang magsalita ang mga taong ganyan. Sobra na di ba? Tulad ako na nagmahal ka sa bayan, masakit isipin na may mga taong gagawa ng kalukuhan against sa presidente nating wala namang proof na siyang nagloko. Kung isipin mo may corruption, totoo. Pero under ba niya yun? Under ba niya yung mga senador na nasangkot ngayon sa di ba, sino ba ang Senate President? Di ba si Chis Escudero? Sino ba kinakampihan ni Chis Escudero doon sa mga hearing natin? Sino bang nagpipigil ng impeachment? O hindi niya inaksyonan yung impeachment? Yung si Saldico siya yun sa finance doon sa Kongreso. Nasaan siya nagsalita ngayon? But under ba ang Kongreso ni PBBM? Under siya ni yung Speaker of the House. Pero hindi pa napatunayan nga, di ba? Ngayon, ba't ayaw niyang humarap? Ba't ayaw niyang aksyonan, panindigan yung statement niya? Yung statement niya lumalabas, marami mga magagaling mag-analyze na hindi ka panipaniwala. Yung dyan laman ng actually yung mga issue ngayon na sinasabi ni Saldico na kinontra na ngayon yan pinabuluanan na yan ni Senator Lacson na imposible. Dahil yung sinabi niyang inako na ni Roberto Bernardo yan na siya may hawak ng 52 billion na parang share doon na hindi siyang may hawak ng 52 billion itong si Yusek Bernardo. Paano naging siya paano ang nagbigay? Na si Yusek Bernardo naman pala. 'Di ba? Kaya sino bang binanggit ni Ko na sinabi niyang nagdala siya ng pera para ibigay sa hindi naman directly kay Marcos sa tao sa executive secretary. Kaya tingnan mo nga ngayon, 'di ba? Inaksyonan kaagad yan ni PBBM. Kaya yan nawala ng tatlong nasa executive office niya ang si Yusek Olaibar, yung Pangandaman, yung sa budget management, at yung pamangkin niya. Yun yung si Bersamin, parang apo ni
Yusek, ano, apo ni Executive Secretary Bersamin yung na-issue din. Kaya yan, dahil sa sinabi ni Ko. Pero, nasa office ng presidente, executive branch natin, pero hindi natanggap ni ano yan, ginamit lang pangalan ni Marcos. Yun ang sinasabi ni Senator Ping Lacson. Yun. So, sino ba tayong magki-question? Ngayon, kung hindi ka naniniwala kay Ping Lacson, huwag kang mag-take side, lalo na doon sa isa na hindi naman yun na hindi naman natin alam na kung ano din siya. Pero ayaw ko lang magsalita kasi wala rin naman tayong prueba. Para ang ano lang masasabi ko na bakit hindi niya hinarap, ba't hindi niya in-explain. Yung madali lang naman i-reason out yan kung talagang may mga basihan nga siya. Di ba? I'm referring to BP Sara na kapag nag-resign kasi o napababa si PBBM, being the vice president, siya ang siya ang pipwesto sa presidency. Pero marami nagsasabi na hindi rin tayo nakakasigurado na maging matino ang Pilipinas kapag napababa si PBBM at siyang sumalo dahil nga may bahay din siyang di din malinis. Base ito ang sinabi ko base sa mga base sa mga investigasyon, base sa mga pananaw ng mga political analyst, sa mga magagaling natin ditong may mga posisyon. Hindi tayo nakakasigurado na titino ang Pilipinas kapag napababa si PBBM na hindi doon sa 2028 na eleksyon. Mas lalong kasi yung mga sangkot ngayon sa flood control, anomalies or scandal na yan, sigurado yan mabaliwala. Imbis na nag-umpisa na tayong linisin, at least para gumalaw yung bansa natin bilang gobernong nanatiling gobyerno, stable pa ang lahat ng mga agencies natin. Guguluhin nyo pa ba yan? Di ba? Isa pang nakakaasar yung dito sa Bilyonaryo station na merong nag-crop up na mga ideas ng mga negosyante natin na gusto nila magkaroon ng reset government na itong pero tinanggihan naman ni yung CEO ng San Miguel na siyang napili na magiging caretaker ng bansa. So pagka sinabing caretaker ng bansa, parang ibaliwala si PBBM at parang instead ng civilian military junta, parang gano'n ang mangyayari, sabi. Kasi outright wala na yung mga military na makisali sa gulo. So ito nag-isip naman sila na dahil sa mga negosyante, reset, pero inayawan naman yan. At tinanong yung lawyer na legal expert na illegal, hindi wala sa konstitusyon yan, yung sinasabing civilian military. So, ano mangyayari sa bansa natin kapag ganyan? Ang gulo-gulo. Ang dami, lalo na kung manood ka sa TikTok, ang daming mga nakapost doon na anti-Marcos na nandyan nag-proclaim sila na presidente na si Duterte, si BP Sara. Sa panahon ngayon na hindi pa naman, di ba fake news yan? Paano yung mga walang alam noon na nabasa yan, doon naisip, it gives wrong signal, fake news nga Di ba? Kakadismaya lang. So huwag kayong sumali sa ganyan na magiging anti-PBBM. Kung makinig kayo, mag-observe kayo what's going on. Huwag tayong dadagdag sa problema. Di ba?
Dahil hindi niyo alam kung sino bang nagsabi ng totoo, huwag sumali na ikakasira lalo. Let us uphold the law. Diba? Yung talagang si VP Sara ang gusto nyo, antayin natin na maging presidente siya by 2028, hindi yung para pabababain si PBBM. Wala sa batas yan. Diba? So sana i-guide tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng tamang reaksyon, tamang mararamdaman. Hindi yung against sa Constitution. Okay, sana'y maisip natin yan. Okay, maraming salamat.